goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong e-search sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Una po sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon, at binigyan niya tayong pribilehiyo na maging empleyado niya sa pagbahagi ng kanyang mga salita. Sa aking mga subscribers and followers, tayo po ngayon ay umabot na ng mahigit 2,000 subscribers. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Naway ibalik ito sa inyo ng Panginoon ng siksik, laglig, at umaapaw na pagpapala. Hindi lang dito sa online natin share ang way of salvation, kundi maging sa mga barangay. Isama po ninyo ito sa inyong mga panalangin. Muli maraming salamat. Ngayong araw na ito, ating pag-uusapan ang anak ni David. Ang aking tinutukoy ay hindi si King Solomon, kundi ang mas higit kay Haring Solomon, ang Messiah, ang ating tagapagligtas. Bakit nga ba tinawag na anak ni David ang Messiah? Ating pag-uusapan din ang tungkol sa scroll na ibinigay ng Ama sa ating Panginoong tagapagligtas. Ang linya ng ating Panginoon ay dumating sa pamamagitan ni Solomon, sa pamamagitan ni Jacob at ni Nathan, sa pamamagitan ni Heli. Nangangahulugan ito na ang anak ni David ay isang direktang descendant ni David sa pamamagitan ng dalawang kilalang anak na sina Solomon at Nathan. Sa madaling salita, sina Jose at Maria ay kapwa-descendants ni David, ganun na rin ang kanilang anak, ang ating Panginoong tagapagligtas, ang Messiah. Ang Panginoon ay nangako kay David, ang hari ng Israel, na ibabangon niya ang kanyang binhi, at itatatag niya ang kanyang kaharian. Dahil dito, maraming tao ang naghangad na makita ang higit na anak na lalaki ni David, na siyang maghahari magpakailanman. Sa Biblia ay tinawag ang ating Panginoon, ang Messiah na anak ni David. Ito ay makikita natin sa Matthew 1 verse 1 to 17. Sa unang pangungusap ni Matthew, ay ang genealogy, o talaang kanan ng Messiah na anak ni David, na anak ni Abraham. Ang Messiah ay tinawag din na anak ni David ng maraming beses sa aklat ni Matthew. Una, ang dalawang bulag na nangangailangan ng paggaling, ay tinawag siyang anak ni David. Matthew 9 verse 27. Nang papaalis na ang Messiah mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Matapos na gumawa ng maraming himala, at magpagaling ng marami ang Messiah, ang karamihan ay nagtaka kung ang Messiah na nga ba, ang maaaring anak ni David. Matthew 12 verse 23. At ang lahat ng tao ay namangha at nagsabi, "Ito na kaya ang anak ni David?" Ikatlo ay ang isang Canaanite na babae, na gustong mapagaling ang kanyang anak na babae na sinasapian ng demonyo. Matthew 15 verse 22. May isang babaeng Cananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David, ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Sumunod nito ay tinawag muli na anak ni David ang ating Panginoon ng dalawang bulag sa Jericho. Matthew 20 verse 30. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Siya ay muling tinawag na anak ni David nang siya ay pumasok na sa Jerusalem. Matthew 21 verse 9. At ang mga napakaraming taong nasa unahan niya at ang mga sumusunod sa kanya ay nagsisigawan, na nagsasabi, "Hosanna sa anak ni David." Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaas-taasan. Makikita rin natin na ang Panginoon ay ipinanganak din sa city ni David. Sa Bethlehem ng Judea na kung saan, sa kapanahunan ni Herodes, ay dumating ang mga pantas upang ang Messiah ay sambahin. Makikita natin ito sa Matthew 2, verse 1 to 2. Ipinangako kay David na ang isa sa kanyang mga anak ay mamamahala magpakailanman. Ang Messiah ay tinawag na Son of David nang siya ay naririto pa sa mundo. Ito ay isang messianic title. Ipinanganak siya sa lungsod ni David, ang Bethlehem. Sinasabi sa mga talata ni Matthew na ating binanggit, na ang mga tao sa magkakaibang okasyon, ay kinilala ang Messiah bilang anak ni David, at hindi naman ito itinanggi ng ating Panginoon. Sa Revelation 6, ang Messiah ay nagumpisang buksan ng 7-sealed scrolls, na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya sa Revelation chapter 5. Sa bawat pagbukas ng isang seal ay darating ang destructions. Ang apat na sikat dito, ay ang 4 horsemen. Ngunit naitanong mo ba sa iyong sarili, ang patungkol sa mismong scroll?
Ano ang dokumentong ito na tinataka ng 7 selyo? Sa Revelation chapter 6, verse 1 hanggang 16, ay nagsasalaysay ng 7 pagsira o pagbukas ng 7 seals sa scroll na ibinigay ng Diyos Ama sa Mesaya sa chapter 5. Ang unang 4 na selyo, ay karaniwang kilala sa tawag na 4 Horsemen of the Apocalypse. Ang puting kabayo ng Antichrist, ang pulang kabayo ng gyera, ang itim na kabayo ng tagutom, at ang mapotla, o pale horse ng kamatayan at impyerno. Ang ika-5 selyo ay sa mga martir na mananampalataya na pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa mga patotoong taglay nila sa panahon ng kapighatian, o tribulation. At sa pagbukas ng ika-6 na seal, ay nagdulot naman ang 6 na cosmic disturbances, malakas na lindol, ang araw ay umitim, ang buwan ay naging gaya ng dugo, ang pagbagsak ng mga bituin, ang langit ay nahawi, at ang mga bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. At ang last, ang pagbukas ng ika-7 selyo, ay nagdala ng 7 trumpet of judgments. Habang ang Revelation ay nagsasalaysay ng maraming misteryo, isa sa mga hindi masyadong napapansin ay ang 7 sealed scrolls. Ano nga ba ang dokumentong ito? Bakit sealed ito ng 7 selyo? Ayon sa isang pastor, at end-time author na si Dr. Mark Hitchcock, ang dokumentong ito na sealed with 7 seals, ay isang will, o will testament. Ang 7 sealed scrolls sa Revelation 6 ay ang kaloob ng Ama sa Anak. Sa will na ito, ano ang mamanahin ng Mesaya? Walang iba kundi ang kaharian. Kapag ang lahat ng mga selyo ay nasira na, o nabuksan na, ay ganap na mapapasakan niya na, ang buong kaharian. Sa Revelation 20, sinasabi, na si Satanas ay igagapos sa loob ng 1,000 years, sa panahon ng paghahari ng Mesaya, at siya'y muling pakakawalan pagkatapos ng 1,000 years, upang i-deceive ang mundo bago siya tuluyang itapon sa dagat-dagatang apoy na may asupri, at maghihirap araw at gabi, at magpakailan-kailan paman. Ang Mesaya na kreator ng lahat ng bagay, ay gagawing bago ang lahat ng mga bagay, at lilikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Sa makatuwid, ang Mesaya, ang nag-iisang anak ng Diyos Ama, ay mamanahin ang kaharian upang maghari magpakailan-kailan paman. Kaya't ang 7 sealed scrolls ay kaloob, o pamana ng Diyos Ama sa kanyang nag-iisang anak. Ang Mesaya lamang ang may karapatan, upang mamuno sa Israel at sa buong mundo, at sa universe. Dahil sa pagkasunog ng Jewish temple in 70 AD ng mga Romano, ang kingly line ay nawala, at ang natitirang record na lamang ng genealogies ng Mesaya ay makikita sa Matthew at Luke, na pinapatunayan ang Mesaya ay anak ni David, at sa makatuwid ang siyang nag-iisang tagapagmana ng trono. Sa makatuwid isang theocracy government ng Diyos. Nakakasabik na araw, na mamuhay sa isang pamahalaan na pinamumunuan ng Diyos. Theocracy government, at hindi democracy. Hindi natin ibinoto ang Diyos, hindi tayo ang naglagay sa Kanya. Ibig sabihin, ang theocracy ay hindi sistema na ginawa ng tao. Ito ay isang sistema na ginawa ng Diyos, a supreme ruling authority, na nagbibigay ng guidance sa lahat ng mga tao. Kung bago po kayo sa aking channel, at gusto nyo ang mga ganitong topic, click nyo lang po ang like, and subscribe button sa baba. Maaari nyo ring e-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli, ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa.